Umuwi ka na? Di ba halata? Bakit ang init ng ulo mo? Wala na akong trabaho. Pinauwi ako ng amo ko. Wala rin ako naipon. Ano? Wala ka ng trabaho? Wala kang ipon? Paano na tayo niyan? Paano pamilya natin? Maraming mga bayarin. Marami tayong kailangang intindihin. Yung insurance mo, yung insurance ko, insurance ng anak natin. Pag-aaral niya, paano na? Eh di magtrabaho ka. Ha? Ilang taon na akong naghihirap dun sa ibang bansa. O ikaw naman ngayon. Yun na nga, Josh ilang taon ka na dun, pero wala ka man lang naipon? Pagod ako. Papahinga ako. Ano ba naman to? Yvette! Yvette! Oh! Oh, Arian, halika! Tuloy ka! Silong ka muna, maulan. Yun na nga. Ano bang problema? Bakit bigla-bigla naman yung pagsugod mo dito? Itatanong ko sana sa'yo kung yung offer mo ba sa akin last time na trabaho, available pa? May vacant pa? Yung work from home? Ah, oo, yung VA. VA. Oo, tama, VA nga. Okay pa naman. Kailangan pa naman din nila ng tao. Bakit ba? Bakit bigla-bigla naman yung paghahanap mo uli ng trabaho? Pwede mo ba akong ipasok? Oo, walang problema. Pwede. Bakit ba anong nangyari? Kasi itong asawa ko, si Josh, umuwi ng biglaan galing Dubai. Tanggal daw siya sa trabaho. Wala kami mapagkukunan ng pera. Ang dami namin bills na kailangan bayaran. Insurance ng bata, insurance ko, insurance niya. Tapos mga kung ano-ano pang bayarin. Paano kami mabubuhay? Tuition pa ng anak namin. Kailangan ko ng trabaho. Baka naman pwede mo ko ipasok. Arian, yung asawa mo, di ba galing Dubai? Oo, sa Dubai. Bakit? Naalala mo ba yung pinsan ko? Di ba nag-Dubai Sino? din yun? Yung tinutukoy mo, sinasabi mo laging pinsan mo nasa Dubai? Ano? Si Eden? Oh, Arian may papakita ako sa'yo kasi may nakita ko sa post ng pinsan ko. Tingnan mo nga, ano ba yun? ito ba yung asawa mo? Oo, ito nga. Pero, Tingin ko may relasyon silang dalawa eh. hindi. Hindi, Ibet. Hindi ako kayo lokohin ni Joshua. Basta, pinalam ko na sa'yo At least hindi ako nagkulang ng pasabi sa'yo. Linawin mo na lang muna sa asawa mo. Yung trabahong kailangan mo, ipapasok kita dun. Sige, pasok mo ako Oo. Mauna na ako Oo, Kasi sige. magluluto pa ako. Dinner time na. Oo. Salamat. Sige, ingat ka. Payong. Pasok! Bukas yan! Hi. Dito ba nakatira si Dash? Ano sadya mo sa kanya? Kasi gusto ko lang makita siya, makausap. Pero, teka lang, ikaw, kaano-ano ka ba niya? Kapatid ka ba niya? Ako si Kamag-anak? Arian. Nakakabatang kapatid ni Dash. Gusto ko lang kasi makausap yung kapatid mo. Importante lang. Tungkol ba saan? Tungkol sa magiging anak namin. Sa magiging anak niyo. Wait lang ha. Tawagan ko lang yung kapatid ko. Sige. May bisita ka. Ginagawa mo dito? Mabait yan. Si Dash. Mabait yung kapatid ko. Hindi niya ugaling magloko. Dash, alam mo naman di ba yung nangyari sa atin? Pinuntahan lang kita para... Eden, wag dito. Arian, Ano ba talaga nangyari? Pwede mo naman sa akin sabihin. wala. Aalis lang kami. Hindi. Bilang kapatid, gusto kong malaman kung ano nangyari. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Magkatrabaho kasi kami sa Dubai. Nabuntis niya ako.
Kasi sabi niya, single siya. Pero ayun, bigla na lang nawala nung nalaman niyang may dinadala na ako. Nalaman ko na umuwi siya ng Pilipinas. Kaya hinahanap ko siya. Gusto kong panindigan niya yung bata. Huwag kang maglala. Single naman talaga yan, si Dash. Ganun ba? Masaya ako kung ganun. Kasi gustong-gusto ko na talaga magkaroon ng pamilya. Buong pamilya. Dati ko pa gustong magkaroon ng anak. Gusto mo bumuo ng pamilya. Pero sa ginawa mo, sinira mo ang pamilya ko. Teka lang. Anong pamilya? Eh, hindi naman ako kapatid ni Dash eh. At hindi yan si Dash. Si Josh yan. Ano? Teka lang. Hindi ko alam. Hindi ko alam na pamilyado siya dito sa Pilipinas. Ang sinabi niya sa akin, single siya, wala siyang girlfriend, wala siyang pamilyang iniwan dito. Kailan ba aamin ng kabit na wala siyang idea? Actually, may bisita nga kayo eh. At rinig na rinig yung conversation natin. Mr. Renz? Ano? Nagulat ka sa mga kalokohan mong ginawa sa akin? Renz, pero paano nangyari to? Nang paano nangyari to, tanungin mo yung sarili mo. Eden, paano mo nagawa sa akin to? Dahil ba hindi kita mabigyan ng anak? Dahil baog ako? Renz, alam ko malaki yung kasalanan ko sa'yo. Pero sana, naintindihan mo. Maintindihan mo na matagal ko nang gusto magkaroon ng anak, kaya pumatol ako. Pumatol ako sa may asawa na hindi ko din alam na kasal siya. Tama na, Eden. Kahit saan mo tignan, mali ka. Kasi andito pa ako, naghanap ka na ng iba. Sana tinapat mo na lang ako. Sana sinabi mo na lang sa akin kahit masakit na hiwalayan mo na lang ako kasi hindi kita kayang bigyan ng anak. Kaya ngayon, nagsama na ako ng pulis para hulihin kayong dalawa. Teka lang pare, baka pwede natin pag-usapan to. Renz, Siya naman yung lumapit sa akin eh. Hindi ko rin alam na may asawa yan. Eh, tarantado ka rin pala eh, no? Di ba may asawa ka? Parehas lang kayo. Renz, Wala kayong pinagkaiba. Renz, hindi ko nga alam. Pero nahulog na yung loob ko sa kanya. Mahal ko na siya. Sorry. Eh, di mas maganda. Mag-honeymoon kayo sa kulungan. Chip, sige na po. Renz, parang awa mo na. Sumama na kayo sa akin. Chip, Arian, tawarin mo na ako. Tawarin, pag-usapan na lang natin to. Sorry. Yan yung sorry mo. Sa pagsira mo sa pamilya natin. At ikaw, ayan, alam mo na ba, may pamilya siya? Nahihimasmasan ka na ba? Paano, ma'am? Sasama ko na itong mga to. Daputin nyo na yan. Doon kayo bubuo ng pamilya sa kulungan. Mr. Renz, maraming salamat at nakipag-cooperate ka. Salamat din kasi nandiyan ka para sabihin sa akin yung totoong nangyayari. Alam ko din naman yung pakiramdam ng naloko. Ako, hindi ko alam kung saan napatungo yung buhay ko ngayong wala na si Eden, pero kailangan natin lumaban para pagpatuloy ko ang meron sa buhay. Okay na yon. Yung healing naman is, it takes time. Pero, bandang huli naman, makakalimutan mo na rin naman yung pain. At alam ko, naniniwala ako na may darating na bago. Yung nakatadhana talaga para sa'yo. Naniniwala din naman ako doon, Miss Arian. So, paano mo? Una na rin ako, tsaka sana mabilis tayong gumaling parehas. Pag-pray ko.